represent the people and our rights and our dignity. So, aasahan mo namin yan. We're watching you. We are there. We will support you for the good of our country. Salamat po. Okay. So, sa first complaint. Sa second complaint from Kabataan. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Kedge Andres, National Chairperson ng Student Christian Movement of the Philippines at 7th nominee ng Kabataan Party List. Ayon po sa balita, sa survey, less hopeful ang mga Pilipino ngayong bagong taon ng 2025. At napakalinaw ito para sa mga kabataan dahil meron kaming isang napakapangit na halimbawa na isang second highest na official ng ating pamahalaan ay malinaw na sangkot sa korupsyon at sa iba pang mga maling pamamaraan ng pamamahala na may napaka-negatibong epekto sa kabataan, lalo na yung kabataan ay dumaranas ng mga budget cut gaya ng 8 billion deficit sa PUP. Siyempre yung kabataan, ramdam niya yung Duterte legacy sa hanay ng pagpapabaya sa edukasyon noong panahon ng pandemya at sa mga nadamay at kasama ng mga kabataan na biktima ng giyera kontra droga. Kaya kami ay kami nagpapatuloy na sa mga pagsumikap para suhayan yung efforts para sa impeachment. Sa halip po ng kabataan, kinakascade po namin yung iba't ibang mga efforts gaya ng mga pagpapapirma, ng mga signature, mga fora, at mga local mobilizations. At sa diwa po ng first quarter storm sa darating na January 27, magkakaroon ng isang malaking pagkilos ang kabataan hanggang sumama sa iba pang mga pagkilos sa 25 hanggang mag-snowball sa 31 po. Okay. Another sister from the second complaint. I am Sister Maria Liza Ruedas, daughter of Charity. Bahagi po ako sa impeachment number 2 and I'm also representing different organizations from the church-based and faith-based communities like Religious Discernment Group, the Rise Up for Life and Rights, One Voice, One Faith, One Nation, and also the Church People's Workers Solidarity. Our main complaint is betrayal of public trust, and that's why we move forward for the impeachment of Vice President Sara Duterte. And with all our voices, we would like to call all our lawmakers, especially in the Congress, to make action and support this call. Time is crucial. We have trust that you can do something for this. Ang taong bayan ay naghihintay para sa action din ninyo. Lahat po nagtitingin sa inyong malaking respond sa aming call for this impeachment. Thank you. Thank you, sister. So, first, second, from the third complaint. Magandang hapon po. Ako po si Pinky Tam. Kasama po ako sa pangatlong naihaing complaint against Sara Duterte for impeachment. Kasi ito po ay isang moral na obligasyon na ng taong bayan. Kasama ko po ang mga kaparian, ang Union of People Lawyers ng Mindanao at ilang ibang organisasyon na sumusuporta, nananawagan po kami sa Kongreso na ihain na ito at proseso na. Huwag nang patagalin sapagkat kawawa ang ating bayan kung di natin isusulong itong impeachment na ito. Salamat po. Thank you, Pinky. So, meron pa ba? So, kanina, no, na nagkaroon ng discussion, ano ba yung mga pwedeng gawin? So, malinaw sa mensahe ng ating mga complainants na narito ngayon, yung dapat, no, na-actionan na ng House of Representatives itong mga naihaing mga complaint, no, impeachment against Vice President Sara Duterte. At kanina nagkaroon din kami ng mga plano, ano ba yung mga pwedeng gawin, no, sa susunod na mga araw, no. Tawagin ko si former Congressman Teddy Casino for the plan. Kasi
Lisa Masa for the statement. Magandang tanghali po sa ating lahat. Basically, ang mga complainants ng first, second, and third impeachment complaint ay nagkakaisa sa panawagan sa Kongreso na aksyonan na as soon as possible ang aming mga impeachment complaints. Whether they consolidate it, whether may susuportahan silang isa lang, whatever it is, they have to act within the session days allotted until February 7. Ang nais namin ay kagyat na ipadala na ng Speaker ang aming complaints sa Committee on Justice para ito ay mapag-usapan at mapag-desisyon na. And towards that, next week po ay ira-ramp up namin ang aming efforts para aksyonan na ito ng Kongreso. Napagkaisahan po na magkakaroon kami ng joint press conference of all the complainants and endorsers by next week. We will be issuing a joint statement at ang statement po ito ay ipapapirma din namin sa iba pa mga organisasyon in support of the impeachment complaint. So hindi na lang po yung mga complainants, even other sectors, other organizations, and individuals who would like to support the complaint. Ibubukas po namin ang prosesong yan. And then we will be launching a series of mobilizations, not only in support of the impeachment, but in support of issues of accountability, good governance, pati po itong problema natin sa ekonomiya, na ang demand ay harapin na ito ng Kongreso, ng gobyerno. So initially, ang mga dates ng mobilizations, there will be one on January 18, another on January 25, another on January 27 to be led by the youth, and then another on January 31. So this will be a series of mobilizations at iniisip po natin na ito ay mag-snowball, magpaabot ng malakas na mensahe sa mga miyembro ng Kongreso na aksyonan na ang impeachment complaint. At gusto ko namin before February 7 makarating na ito ng Senado para mag-trial na ang Senado. So yun lang muna siguro, yung press ko next week. Isa-set pa yung date kasi pag-uusapan pa ng iba't ibang mga grupo. So patuloy po yung aming pagtutulungan, coordination, but yun na nga, next week will be a showdown, start of the showdown here in the House on the impeachment. Salamat. Magandang hapon sa lahat. Gusto lang po namin i-anunsyo na sa ngayon, meron pong 111 signatories ng ating 3 impeachment complaints. Yung first complaint ay 25 individuals and organizations. Yung second complaint ay 74 individuals and organizations. At yung pangatlo po ay 12 na individuals and organizations. At gusto rin naming sabihin na ito pong mga complaint signatories na ito ay mga representatives, no, kumakatawan ng mas marami pang organisasyon. So kung tatansyahin po namin, maaaring 1,000 o mahigit pa na organisasyon ang sumusuporta dito sa impeachment complaint na ito. Kaya sa panahon na ipinail namin ito hanggang sa ngayon, ay nakakalap na kami ng mga signatures na ilalabas natin in the future to support our assertion that Vice President Sara Duterte should be impeached and she should be impeached now. Maraming salamat. Sige, maraming salamat. So, meron ba tayong questions sa ating mga kasamang media? Sige, Red. From Manila Times. Yes po. First off, yung organizations, there are 111. Pero sa hanay po ng mga congressman, meron na po ba tayong numbers? Are we hoping to get the magic number of 111 or 106 numbers? 106 congressmen, yung 1/3. Are we expecting that? Sa ngayon, merong 6 na nag-endorse nitong impeachment complaints mula 1st hanggang 3rd. Nag-aantay pa tayo nung 4th kasi nandito parang merong majority daw na join.
So, as of the moment, hindi pa natin nagagather yung enough na number. Pero ito na nga, no, yung first effort, ito nga yung effort natin, no, para ma-encourage, no, yung ating mga kasamahan sa Kongreso. Kasi ito, for complaint, parang, syempre, may positive, naman sa amin yon na ibig sabihin, parang meron ng go signal yung kanilang mga party. Kung sakali, hindi pa natin kasi alam kung sino-sino sila. So, as of now, Red, wala pa. Kaya nga, andito kami, yung ating mga complainants, para ma-push o ma-encourage na yung mga kongresista. Kasi sila yung kailangang bumoto, no, sa as endorser nitong impeachment complaint. Kasi, no? kasi kung we all know that there's going to be a rally on the 13th, the rally of the Iglesia ni Cristo. And they're pushing nga po na wag nang ituloy yung impeachment. And of course, we know how powerful the Iglesia ni Cristo is. So, especially sa politics. So, do you think po ba itong pag-aalangan ng ilang mga possible sponsors na ito ay dahil they're possibly going to court the Iglesia? Kasi this is going to be I know na medyo may nandun yung chance na they might not support or they might support it, pero baka bawian sila ng Iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it po? It's unfortunate, no, na may mga religious sector, may religious sect na I think naman yung kanilang rally for justice daw, no, or support, parang in-support na rin. For peace pala. For peace, pero siyempre karapatan naman nila yun, mag-rally or magpahayag. Pero siyempre sa bahagi namin, ano ba yung panawagan ng grupo na ito for accountability, no? For accountability, siyempre transparency, at saka mapanagot talaga si Vice President Sara Duterte doon sa ginawa niya, spent doon sa confidential funds, at ma-trial na, no? Matuloy na talaga yung trial. So, siyempre, hindi naman ako makakapagsalita para doon sa aking mga kasamahan sa Kongreso. But hopefully, itong grupo na ito, ma-encourage na natin yung ating mga kasamahan to endorse itong impeachment complaint. Yan, baka mayroong may adadagdag yung ating mga complainants. Si I'm Sylvia. Sylvia. Gusto ko lang i-share ang alam ko. This is my personal opinion and also the information I gathered. Na ang Iglesia ho, they're asking their members to come regarding the budget, regarding the imperfection of the budget, without specifying that it's about the anti-impeachment. So I think a lot of the congressmen and the senators are actually waiting for the voice of the people. And the voice of the people is for impeachment, because the ongoing delay of the ICC, the frustration and the exposure of the people in the Philippines, not only here but worldwide, watching the TFC Quadcom, has already conditioned the people to wait for something concrete out of all these investigations. And so, if the congressmen and the senators don't give what the people want, I think in the end, this will not be beneficial to them. So they really have to weigh their actions. It should not be what INC wants, because INC is not even transparent with their own people in the way they're inviting them to join the January 13 rally. That is my information. Sorry, follow up dun sa baka may dadagdag. Doon lang po sa 13 din po ba, meron po ba kayong plano na magsagawa ng malawakang rally in support of the impeachment? Kasi you're saying nga po, the anti-impeachment po yung isa, yung INC. How about yung grupo po, itong malaking grupo na? Additional lang po dun sa tanong kanina. Medyo sinasabi natin parang natatakot or nagdadali-dali yung mga dili-dali yung mga congressman kasi baka mawalan sila ng support. Una po,
ang malinaw, may nakomit na kasalanan si BP Sara. May corruption na involved. Dapat yun establish sa ating taong bayan. Establish sa taong bayan yun. Pangalawa, hinahamon namin ang Kongreso. Hinahamon namin ang mga congressman. Dapat manindigan kayo sa tama. At para manindigan kayo sa tama, basahin ninyo yung nakapile na 3 complaint. Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama, no, na may nakomit na violation, ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte. At tingin ko, doon nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na, affiliation. Kasi otherwise, kung sa political affiliation lang sila titingin at magpapadalit sila doon, at the end of the day, kawawa ang taong bayan. Ibig sabihin, kapag ganun ang ginawa nila, pinapayagan nila ang corruption. So, walang mangyayari sa atin. So, ang tingnan mo nila yung merit ng kaso, yung merit ng complaint. At dapat doon natin challenge yung mga congressman sa panahon ngayon. Okay. Sige. Yung tanong ni Marian, yung tungkol sa 13 kung merong parallel, no, na, or merong kasabay na mobilization. On the 13th, sa ngayon, itong grupo na to, ang napag-usapan lang ay meron 18, January 18, January 25, January 27, at saka January 31. Ngayon, hindi natin alam kasi baka labas sa grupo na ito yung magrarally din for the 13th. So, hindi rin natin alam kung meron doon, Marian. Sige, si Kenji. Kaugnay lang din po doon sa rally po ng mga Iglesia ni Cristo. Una po sa lahat, syempre din naman natin pinagpapawalan yung mga kongresista na suyuin yung mga grupo na gusto nilang suyuin. Pero gusto natin na mas mapagabag sila ng kanilang mga konsensya kaysa dun sa sumuyo ng mga political groups. Dahil malinaw po ito na itong bahagi na ito ay mapupunta lang po sa dalawang kampo yung ating mga kongresista. It's either they are pro-corruption or they are anti-corruption. At syempre, yung pagiging anti-corruption ay ang kanilang pagsuporta dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At syempre, mensahe na rin po sa mga kapwa mananampalataya, syempre bilang mga kapwa Kristiyano sa Iglesia ni Cristo, ay makita din natin na kung totoo nga na para sa hustisya at kapayapaan yung rally ng Iglesia ni Cristo, ay kapayapaan po. Kung para po sa kapayapaan yung rally ng Iglesia ni Cristo, ang tunay na kapayapaan ay ang, para sa maraming Pilipino, ay ang kawalan ng korupsyon sa ating bansa. Sige, may tanong pa? Sige, sa... Good morning. Good afternoon. Lianas Kapali po, Jamilis Online. Ma'am, kasi even under the best scenario na may 1/3 and it goes to the Senate directly, pag nag-convene kayo on Monday, pwedeng ipadala na sa Senate kung may 1/3 nga. So, even in that scenario, campaign period na po by Feb 8, Feb 8, 11, second week ng Feb, campaign period na po. So, how do you view this timeline? Parang, I'm not even talking about the numbers in the Senate. Parang kahit may numbers kasi dito sa House, pagdating po din sa Senate, you have to contend with the campaign period and yung numbers para sa Senate to impeach. So, given this scenario, parang what makes you think po na feasible pa yung pag-pursue ng impeachment complaint dito? I'm not asking about the merit. Assuming there's merit, what about the feasibility? I think that's the elephant in the room right now. Thank you. Sige, Steady, and then si Ma'am Sylvia. Okay, I believe that contrary to your fears that the timing is wrong, I think the timing is perfect. Because now the whole Senate will be under the court of the people. Each one of them will be judged very, very, very minutely. So I think they better be careful. The senators in the upper chamber. At ngayon ho ang pinakamagandang timing. Doon sa napag-usapan namin kanina, talagang open ang possibility that the impeachment trial will be stretched at aabot pa ito hanggang sa next Congress.
Kaya, in other words, magiging usapin ng impeachment sa elections. And we will have to shift the campaign para ipanalo yung mga senador na pro-impeachment. So, yun yung sinasabi ni Ma'am kanina that this is, in fact, perfect timing because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon. At manghihikaya tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na mag-impeach kay Sara Duterte. So that is really a very possible, probable outcome nitong pag na-action na ito before the break. Perfect. Yan yung mga sinabi ng ating mga complainants. Sige, may tanong pa. In other words, nothing Okay. is lost. Okay, si... Conference Earl po. Sa napagkasunduan po ng grupo, and sinasabi natin crucial yung timing, is the group calling for a result na yung 2025 ay hindi matatapos nang hindi napapatalsik si Sara Duterte. So, yun, ang tanong. Yung group ba? Sige, Lisa. Yung resolve ba ang grupo na hindi matatapos ang 2025 na hindi napapatalsik? Sara, resolve ba tayo doon? Mga kasama, resolve ba tayo doon? Hindi matatapos ang 19th Congress na napatalsik. Well, I think resolve kami. The fact that we filed the impeachment complaint now, even before 2025, proves na gusto talaga nating ma-impeach na siya. We are united para sa bayan ito. Hindi para sa anumang political consideration, pero para sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Ipakita natin na hindi tayo pumapayag sa katiwalian. No? Hindi tayo pumapayag sa corruption at dapat na itong wakasan. So this is actually our message. Okay na, Earl? Okay na, Earl? Follow up lang. Baka meron pang... sige. I think that ang core message lang namin, may dangal ang Pilipino. We deserve good governance. Enough with dynastic rules, no? Number one, alam ng masa, ang iniiyak ng masa, tama na ang korupsyon, tama na ang dynasties. We need good governance. The Filipino, ang longing ng tao natin, no? The Filipino spirit is, we keep hoping. These are very courageous leaders, no, who filed on our behalf. So ang tanong ko, sa congressman natin, nasaan kayo? Sa tao ba kayo o sa pangsarili ninyo? No? So let's go to our congressmen and women. Tama na yung mga self-service na mga pamamaraan. Pagod na kami sa korupsyon. Bagsak na ang ekonomiya dahil sa korupsyon. So, kami ang boss, hindi kayo. No? Be servant leaders. May dangalang Pilipino. Ma'am, follow-up lang. Yes, Earl. Follow-up. Follow-up. Kanina rin nagkaisa yung mga representative na tawaging corrupt and guilty si VP Sara Duterte dun sa ilang mga kaso na nakita. Yung ba ay nakabase po sa mga pagdinig ng Kamara, particular sa House Blue Ribbon Committee? Or ano po ba yung mga naging basehan natin doon para ma-reiterate lang sa taong bayan? Thank you po. Yes, Earl. Siguro kung nasubaybayan nyo nakita yung content ng mga impeachment complaint, so particular sa second complaint na nakita ko ng buong buo, betrayal of public trust. At nilagay din talaga natin doon yung mga dokumento, yung mga testimony ng mga noong mga naganap sa mga hearings sa good government and accountability. So nandoon yun. At tingin ko sa first ganun din meron din betrayal of public trust at saka yung yung graft and corruption, so nandoon lahat, or sa third din ganun din. Si Sancho. Balikan ko lang po yung Zandro Chona po from Billionario. Balikan ko lang po yung sinabi ni Sir Teddy. If in case nga po na dahil nga inevitable din naman yung eleksyon at mangyayari siya. And another possibility nga na baka mag-take ng backseat yung impeachment, ano yung susunod na gagawin ng ninyo kung sakasakali nga po na mag-take ng backseat itong impeachment during the election kasi talagang kulang na rin po talaga. Realistically, talagang kulang na po sa oras.
Actually, ang objective namin is that it will take a front seat during the elections. In other words, particular sa senatorial fight, that the impeachment will be a key issue. At kailangan sumagot ang mga senatorial candidates, will they vote for the impeachment or against the impeachment. At syempre, ang mga complainants at lahat ng sumusuporta sa impeachment ay manghihikayat sa botante na suportahan ang mga senador who will vote for the impeachment. So, rather than take a backseat, we think kapag inaksyonan ito ng Kongreso at dinala na sa Senado, it should take a front seat in the elections. Pero sir, yung scenario po na paano kung talagang upuan at hindi matuloy, talagang hindi siya gumalaw from where the impeachment complaints are, ano pong right now, ano pong gagawin ninyo? Well, una, Congress has 60 days to accommodate on the Committee on Justice sa 60 days. And precisely, kaya nga kami may mga pagkilos na sunod-sunod on January 18, January 25, 27, and 31 is to push Congress to fulfill its duty. Tandaan din natin, ang panahon ng Enero at Pebrero ay panahon ng mga upheavals sa politics in the past. EDSA 86 was in February, EDSA 2 was in January. So, first quarter storm was in also January. So, maraming nangyayari sa politika tuwing first quarter ng taon. At yun ang gusto natin mangyari. And then, that the support of the members of the House is really very important because kung ma-settle yung impeachment dito, Vice President Sara Duterte will be deemed impeached. So she will be an impeached Vice President. Of course, yung conviction nasa Senate. But that is already, yung impeachment niya dito sa House is already half battle. Pero kung wala po talaga, hindi siya talaga gumalaw, what's next? Kasi it's a possibility po. I mean, tuloy pa rin yung mga, tuloy daw, yung ating pagkalampag daw sa, tuloy daw, ang pagkalampag natin sa kalsada hanggang sa talagang kumilos yung Senado. Okay? Sir, kasi base po din sa kasaysayan natin, since wala pa po ever na nangyaring impeachment trial or complaint na sinulong during an election season. So, sakali nga po, sabi nga ni Sandro, realistically speaking, hindi nga po gumalaw itong ating itinutulak na impeachment. Anong plano niyo po? Sa 20th Congress ba ay magpa-file na lang po ba ng panibago? Okay, Ma'am Sylvia? Before we move to that technical scenario, I think our congressmen and senators, they themselves brought out the facts that the person involved has been unfit to serve the country because she was silent on West Philippine Sea. And this is very, very crucial to serving the people. And I think the senators and the congressmen, they have a duty to perform now. Okay. Dun sa tanong ni Marian. Hindi pwedeng walang mangyari because we still have 60 days until June 30. So, whether Congress likes it or not, they will have to act on these complaints within 60 days, within 60 session days. So, ang usapin na lang dyan, i-impeach ba nila o hindi? And, but hindi pwedeng walang mangyari, may mangyayari. Now, sa Senate, doon ang ibang usapin because the trial will most likely magpapatuloy ito hanggang sa susunod na Kongreso. Kaya nga importante yung election to ensure that pro-impeachment senators are elected. Red ulit. Last na lang po, in connection na lang po sa tanong ni Ate Nasel. Kasi you're saying nga po yung tungkol nga doon sa Senate, baka nga matuloy pa ito sa election and baka nga sa susunod na Congress. Do you think po ba itong yung pinupush yung impeachment trial po is a way din po para mawalan ng focus yung dalawang Duterte candidates na rin election ngayon, si Bato at si Bongo, kasi if they're going to be focusing on impeachment, hindi sila makakapagkampanya. And pag hindi sila kampanya, matatalo sila. So, parang is this also a way din po ba na
para mawalan ng focus yung mga pro-Duterte candidates din po sa Senate. Sana makatotoo ang sinasabi mo. So, hypothetical yung tanong halos ni Red. So, syempre, tayo, very focused tayo, no? Itong impeachment na ito, kagaya nga na sinabi ng mga complainants, gusto natin talaga na matuloy ito, no? Dahil, at ito rin yung magiging sukatan nga ng mga tatakbong senador at saka yung mga nakaupong senador kasi i-judge sila ng tao later on. Remember, 2028, election pa rin yan. Kaya ito yung susukat doon sa ating mga membro ng Senado kung ano yung kanilang posisyon. To impeach or not to impeach, convict or acquit. So, yun po, usapin po ito ng ng interest ng ating mga mamamayan. So, saan pa sila? Sa interest ba ng mamamayan o sa kanilang sariling interest?